Alam niyo, ang sabi nga ng Panginoon, no, na nais niya ang bawat tao ay makaranas ng kapayapaan sa pamamagitan niya. Amen? Do you believe on that? Do you want that? There are some people, they believe, but they do not want it. Naku niyo ba? May mga taong ganun, yes, I believe, but thank you, sa iyo lang yan, I have my own peace. No? Tayo po'y gumagawa ng sariling pamamaraan to experience our own peace. Pero, let us face reality. No? Let us face reality. Na kung saan sa mga pag-aaralan natin sa umagang ito, ay isa sa pinakamahalagang bagay if you really desire to have an inner peace. Tandaan nyo kung talagang gusto mo magkaroon ng inner peace, yung inward, yung kalooban. Ibig sabihin yung inner na yon is yung kaisipan at yung puso mo. Amen po ba? So ito yung pag-aaralan natin. 4 na bagay po ito, and I don't know kung mayayari natin today, pero we will try, no? Number 1 is this, if you really desire inner peace, ito yung gagawin mo. Ito yung mga bagay na gagawin natin. Ano? Number 1 is this, surrender your life to Christ. Napaka-simple lang, no? For you to have inner peace. Kung talagang gusto mo talaga na magkaroon ng kapayapaan inside, kailangan isurrender mo yung buhay mo kay Kristo. Alam niyo, marami mga tao, they want peace, but they do not like Christ. Hindi po pwede yun. Hindi maaaring mangyari yun na gusto mo ng kapayapaan, pero wala si Kristo. You will not surrender your life to Him. Hindi pwede yan. Napaka-imposible po nun. Okay? So, ito yung gagawin natin. If you really desire inner peace, ang sabi niya, surrender your life to Christ. Hindi mo lamang siya tatanggapin sa buhay mo, pero may tinatawag na surrender. Sabi mo nga, surrender. Kailangan mayroong pagsuko ng ating buhay sa Diyos. Which is maybe the hardest thing na gagawin ng isang tao. Napakabigat po nun, napakahirap na isuko mo sa ating Panginoong Hesus ang lahat. Pero alam niyo po ba, that is the very best decision na maaaring gawin mo sa iyo, sa buhay mo, at sa family mo. Surrendering your life to Christ is not about only you having peace, but also for the whole family. Para sa buong family mo. Nagagawin mo yan, susurrender mo ang buhay mo kay Kristo, hindi para sa iyo lang, kundi para sa iyong buong pamilya. Because we love to see our family experiencing peace. Tama po ba? Gusto natin yan kasi kapag nakikita natin silang payapa, payapa rin tayo. Aminin natin yon. Kapag di natin nakikita yung family natin na may kapayapaan sila, kapag nagugulo sila, naguguluhan din tayo. And sabi nga nung awitin, let there be peace on earth and let it begin with you. Ikaw ang pagmumulan ng kapayapaan. Nako niyo po ba? Bakit sasabihin mo, Pastor, bakit ako? Ang gulo-gulo ng buhay ko. That's it. That's the point. Sa iyo, magmumula ang kapayapaan kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan sa buong family mo and even to the whole world. We must surrender our life to Christ. Napakasimpleng, napakasimple lang na desisyon na gagawin mo. Lord, I will surrender my life to you. Pero bakit napakabigat at napakahirap sa atin na i-surrender natin yung ating buhay sa Diyos? It is because of so many things. Napakaraming dahilan. Bakit? I cannot enumerate. Di ko pwedeng sabihin lahat-lahat ng dahilan. Pero there are things. Siguro natatakot tayo na kapag sinurrender natin ang ating buhay sa Diyos, ay tatalikuran natin yung mga bagay na hindi para sa Diyos. At takot tayo doon na iwanan mga bagay na yan. Pero tandaan natin, may mga bagay tayong dapat malaman when we, or the importance of surrendering our life to Christ. Number 1 is this. Ang sabi sa John 14:27, tingnan natin, makikita niyan. Ang sabi niya rito, sabi niya, peace I leave you, my peace I give you. We need to look at this one. Sabi niya, pwede ba natin basahin? 1, 2, 3, read. Kapayapaan ang hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Si Jesus po yung nagsasalita dyan. The moment we surrender our life to Christ, imagine this, ay magkakaroon ka ng ganap na kapayapaan. Sabi mo, ganap na kapayapaan. At yung kapayapaan po na yon, may kaakibat na kapahingahan. Sabi mo, kapahingahan. Yon, napakaganda nun.
Kasi there are times nakapahinga ka, but you are not in peace. Ang akala natin that a person will only experience peace, makakaranas lang siya ng peace kapag namatay na siya. Hindi po totoo yun. Huwag kayong maniniwala kapag may nakita kayong RIP, rest in peace. Sino nakakalam na talagang yung nakalibing na tao na yon ay talagang siya po'y namamayapa ng may kapayapaan or nakapahinga na or namahinga na ng may kapayapaan. Tandaan natin na there is life after our life here on earth. May buhay na naghihintay sa mga tao kapag siya'y namatay dito sa mundo. Ang ating buhay ngayon dito, tingnan niyo, listen to this, kaya tayo nabubuhay ngayon ay para mapaghandaan at masigurado kung ano yung ating dadanasin na buhay after ng ating buhay dito sa mundo. It is a chance to us, given by God. Ibinigay ito ng Diyos sa atin para ayusin, baguhin ang ating buhay, no? Mamuhay ng may katuwiran, para nang sa ganon, kapag tayo po'y mawawala na dito sa mundo, lilisan tayo sa mundo, at tayo pupunta sa kabilang buhay, tunay nga mararanasan natin ang kapayapaan ng Diyos. Of course, we're not just only praying for peace here on earth, but also the peace of our soul after our life here on earth. Naunawaan niyo po ba yan, church? Hello, naunawaan niyo po ba? Parang payapa na kayo eh. Parang natutulog kayo eh. So napakahalaga. Remember this, ang sabing ganon, this is the reality when we surrender our life to Christ because peace comes from Jesus. That is number one. Sabi mo, peace comes from Jesus. Meaning to say, wala sa Marky Mall. Are you there? Wala doon. Wala sa Uniqlo. Nagpunta kami nung nakaraan, wala sa Uniqlo. Akala ko mapapayapa ka na kapag nabili mo yung Uniqlo. Hindi pala. Kasi ang peace wala pala sa Uniqlo. Wala sa mall, wala sa palengke, wala sa grocery, wala sa naka-air condition na kwarto, wala. And many people are looking for peace. Pupunta ng bundok or kung saan para lang mapahinga ang kanilang kaisipan. Pero hindi nila matagpuan, hindi nila nakita. Because ang peace ay matatagpuan lang kay Jesus. The moment you surrender your life to Christ, then peace will come to you. Ganong katindi ang ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord doon. No, napakadali lang. Kasi sabi niya sa talata kanina, doon sa una, sa 14:27a, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. That's why peace comes from Jesus. That is number one. This is the reality. When we surrender our life to Christ, then peace will come. Amen? Napakasimple lang, di ba? Walang bayad. Walang hassle. I don't know why, bakit yung mga tao, they want peace, pero they do not want Jesus. Hindi po pwede yun. If you want peace, you need Jesus. Ganun lang kadali yun. Hindi po pwede na you want peace and you don't need Jesus. Hindi pwede yun. If you want peace, you need Jesus because peace comes from Jesus. Amen? O kailangan nating unawan yan. Pangalawa, ang sabi sa John 14:27, sabi niya, there is no peace apart from Christ. If peace comes from Jesus, then, sabing ganon, there is no peace apart from Christ. We need to understand that. Tingnan natin, 1 Corinthians 14, ang sabi niya, for God is not a God of disorder, but of peace. Sabi sa 1 Corinthians 14. Na ang Diyos po ay sa Kanya nagmumula ang kaayusan, ang kapayapaan. Nakuha? So, apart from Jesus, there is no peace. So, we need to take note of that. Ang sabi po rito sa Ephesians 2:14, for He Himself is our peace. Grabe, ang daming sinasabi sa Bible about Christ. About Christ. Na kung lalayo ka sa ating Panginoong Yesus, walang kapayapaan yan. Tingnan natin yung prodigal son. What happened? Doon sa istorya ng prodigal son. Kasi nakuha na niya lahat ng mga bagay na hinihiling niya. Ibinigay sa kanya ng kanyang ama. And then after receiving yung mga bagay na hiningi niya sa kanyang tatay, no, hiningi niya yung kayamanan, yung bahagi. Alam niyo natin yung prodigal son. Ano nangyari doon? Nung hawak-hawak na niya, akala niya, this is it. Magpapakalayo-layo na ako sa aking ama at mamumuhay ako ng sarili ko and I will just enjoy. Because some people
believe that having peace is to have joy. Kung tatanungin ko si Brother Roman, Joy ang pangalan ng asawa niya. May kapayapaan ba, man? Meron naman. Amen, meron. So, makikita natin dito that Jesus Himself is our peace. Grabe, ano? Si Jesus pala yung ating peace. That's why, apart from Him, there is no peace. Kaya kailangan lagi tayong lumalapit kay Jesus. Or kapag lumapit ka na sa Kanya, huwag ka nang lalayo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang lalayo. Yan. Kasi gustong-gusto natin lumalayo kay Lord eh. I don't know why. Bakit gusto mong lumalayo kay Lord? No? Okay, huwag kang lalayo sa Kanya. Kung gusto mo may kapayapaan sa Kanya ka lang. Okay? Huwag kang lalayo sa Kanya. Pangatlo, yung tinatawag na peace that Jesus gives is not the same as the world gives. Sabi niya, balik tayo kanina sa 14:27. Puntahan muna natin uli yung 14:27, the book of John. Tingnan natin. Okay. Ito yung sa book of John. Okay, sabi niya, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi, sabi niya, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan na ang ibinibigay ko sa inyo. So we need to understand again that the peace Jesus gave is not the same as the world gives. Imagine mo, susurrender mo lang yung buhay mo kay Lord Jesus. Imagine this, church. Think of this. Ibibigay ko yung buhay ko sa Diyos. No, isusurrender ko sa Kanya, ipagkakatiwala ko sa Kanya. Imagine that. Yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus is not the same peace na ibinibigay ng mundong ito. Ibig sabihin, wala tong katulad. Kay Jesus lang to. Grabe ang tindi, no? Kay Jesus mo lang talaga matatagpuan yung kapayapaan. Ano po? So, John 16:33, anong sabi niya? Punta tayo sa John 16:33. Lipat tayo. Anong sabi nito? Kasi ito yung hatid ng mundo. Sabi niya, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng, ano daw? Kapayapaan. In fact, kung titignan natin dito, nagpapaalam ang ating Panginoon sa kanyang mga disciple na siya po'y aalis na. And then, after that, ang sabi niya, ito yung mga mararanasan nyo. Ipe-persecute kayo, i-condemn kayo, papahirapan kayo, ikukulong kayo. Ito yung sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga, meron silang grief yan. Sila may kalungkutan, may sadness sila, may loneliness sila, no, may mga doubt, may fears, may worry. Makikita natin, along the way, ang sabi ng Panginoon, kaya nga sinabi ko na sa inyo eh. Sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin, bakit? Magkaroon kayo ng kapayapaan. Ito ang gusto ng Panginoon. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Sabi, in this world, uusigin tayo. Naku niyo po ba? Uusigin tayo. Ngunit, ano sabi niya? Lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Grabe ang ating Panginoon. Grabe ang ating Diyos. Kung talagang uunawain natin yung hatid niya sa atin, yung gusto niyang iparanas sa atin, the peace na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Alam niyo, may isang awitin eh. Yung isang bagong buhay, isang bagong awit, alay ko sa iyo, Panginoon. Pwede bang i-ano lang natin? Salamat, 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 Jesus, aking Diyos. Can we sing that song? Pwede ba tayo muna? Ito yung atin na Panginoon. If we will surrender our life, sabi niya, isang bagong buhay. Gusto mo ba isang bagong buhay? Alam niyo, marahil papipiliin kayo, do you want that kind of life na meron ka ngayon? Maaari sabi mo, yes, Pastor, kasi mahal ko yung asawa ko, mahal ko yung anak ko. Pero alam niyo po, if we will surrender our life to Jesus, may igaganda pa ang buhay na yan. Parang ikaw, may igaganda ka pa. Amen? Maganda ka na eh. Kaya lang pumapangit ka kapag nakasipagod ka.
kapag namang problema ka. Kaya ang sabi ng Panginoon, may igaganda pa yan. Gusto mo bang maranasan yan? Amen. Awitan natin, Panginoon, muli. Come on. Ang buhay ko noon, at walang pag-aasa. Ito po yung kwento, no? Ito yung tao na to, nung sinusulat niya yan. Sinusulat niya yung buhay niya. Sabi niya, this is my life before, nung wala pa si Kristo. Pero alam niyo po, along the way, kapag ito yung sinasabi niya, ito yung buhay niya, isip ay lito, at ito'y gulong-gulo, di alam kung ganito yung buhay mo, may kapayapaan ba? Wala. Tama? Ito yung buhay ng writer. And then, punta pa tayo. Yung isa pa, baba pa natin. Yung balik tayo kanina. Ano sabi nung kanina? Di alam kung saan tutungo. Sa piling mo, luha ko ay. Ganun yung ginawa ni Jesus sa kanya nung sinurrender niya yung life niya. Amen? Dalitan ng kagalakan mo, kaligayahang hindi maibigay ng mundo ay natagpuan. Yun, no? Sabi niya, natagpuan ko sa iyo, Lord. Hindi niya natagpuan sa ibang bagay sa mundo. Wala. Hindi na ibigay ng asawa niya, hindi na ibigay ng anak niya, ng kayamanan, ng kung ano-ano mang bagay. But nung nakilala si Jesus at sinurrender niya ang buhay niya kay Jesus, ito yung naranasan niya. Tingnan natin yung verse 2. Sabi niya, ito yung sabi niya, ang buhay ko ngayon ay may sigla. Yes, Lord. Mayroong pag-asa. Hallelujah. Dahil sa ako ay binago mo. Salamat sa pag-ibig mo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Napalitan ng Amen mo, kaligayahan hindi maibigay ng mundo, natagpuan ko. Sige po, makakaupo tayo. Grabe, no? Nilarawan niya kung ano yung buhay niya. Yung writer of the song. Nilarawan niya ano yung buhay niya dati. Puro magulo, litong-lito siya. Hindi niya alam yung gagawin niya. Pero nung lumapit siya kay Jesus, sapagkat kakaiba ang pinagkakalob ng ating Panginoong Hesus sa atin. Maraming mga tao ang nagpatotoo na nung sinurrender nila ang buhay nila sa Diyos, pinawi lahat ng kaguluhan. Pinawi lahat ng kalituhan. Pinawi lahat ng pagdududa. Pinawi lahat ng kapaguran. I'm not saying pinawi niya yung mga problema. I'm not saying na pinawi niya yung bawat mga testings and trials. No. Wala sa Bible na sasabihin ng Panginoon, papawiin ko yung problema niyo, papawiin ko yung testings and trials. Hindi niya sinabing tatanggalin niya yan. But He will give you enough strength. And He will give you peace in the midst of storm. In the midst of chaos right now, bakit tayo nakakapagpuri pa rin? It is because of Christ. Because we believe in Him, we trust in Him. Sana manatili yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Amen? John chapter 6, verse 26 to 27. Ito po yung sinasabi niya. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap. Ang sabi nga nun, dahil hindi sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Imagine that. Ito yung binibigay ng Panginoon, yung satisfaction. Sabi mo mga satisfaction.
Ang mundo hindi niya kayang ibigay yung satisfaction. Ang mundo hindi niya kayang ibigay yung fulfillment. That's reality. Let's face it. Makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundo, sabi ganun, it will not satisfy you. You will still looking for something. Tandaan niyo po yan. It's not enough na nasa iyo na lahat ng bagay. Sabi nga ng Panginoon, buong mundo ay makamtan mo man, wala pa rin kwenta yon. Bakit? Tingnan natin Romans chapter 8:20. Romans 8:20. Punta tayo. Sabi rito, nabigo ang sanlilikha dahil sa kagustuhan nito. Sapagkat ang sanlilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Sabi sinakop daw ng sanlilikha ng mundo na to, no? Yung lahat ng kagustuhan ng tao o yung mga hilig niya, sabing ganun, ay itinakda ng Diyos para tayo mabigo. Ibig sabihin, walang satisfaction. Nakuha niyo po ba? Ibig sabihin, kahit pinakamaganda yung asawa mo, kahit ikaw yung pinakapogi, pinakamayaman ka, lahat, it will not give you satisfaction because of this verse. Ang sabi, sapagkat ang sanlilikha ay nasakop ng walang kabuluhan. Sakop daw ng walang kabuluhan, ng frustration, ang buong mundo. So, ibig sabihin, ang buong mundo ay sakop ng walang kabuluhan. So, anything na nasa loob ng mundo ay walang kabuluhan. Kahit ba ako, kahit tayo, yes, definitely. Wala tayong kabuluhan. Wala tayong kwenta, ibig sabihin. Pero, praise God, sapagkat tayo po ay nakita ng Panginoon and He gave us grace. Binigyan niya tayo ng habag, naawa siya sa atin. At anong nangyari? No? Ibinigay niya ang kanyang anak na si Kristo Jesus. Because mahal ka niya. Walang dahilan para mahalin ka niya eh. Tama ba? Walang dahilan. Pero bakit ganun ng Diyos? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa sanlibutan tayo po yan. Kaya ibinigay niya si Jesus Christ. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya, maniwala, tumanggap sa kanya, ay magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. In fact, let us look at that. Let us look at that. Nagkaroon tayo ng kahalagahan, nagiging mahalaga tayo, and nararanasan natin yung kakaibang bagay na nagmumula sa Diyos because we surrender our life to Him. Nakuha niyo po ba? Grabe ang ating Panginoon. Tama po ba? Tingnan po natin yung 8:21 ng Romans 8. Punta tayo. Na ang sanlilikha naman, balik tayo sa 20, anong sabi niya? Punta muli tayo para, sapagkat ang sanlilikha ay nasakop ng walang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa, sabi niya ganun, 21, na ang sanlilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kalwalatian ng mga anak ng Diyos. Verse 22, punta tayo. Sabi niya, sapagkat nalalaman natin na ang buong sanlilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. Kaya nga, while we are still here on earth, hindi tayo hihinto ng pagdaing, pagrereklamo. Ibig sabihin, meron pa rin tayong mararanasan ng pagsubok sa mundong ito. Tama? Ibig sabihin, walang kapayapaan. Are you there? Walang kapayapaan. Habang narito tayo sa mundo. But this is good news. This is the good news. Kapag sinuko natin ang ating buhay sa Diyos, even though we are in this cruel world, sa magulong mundo na to, nandoon yung kapayapaan. Kasi ang kapayapaan natin ay hindi nakabase sa paligid natin. Ang kapayapaan ay nakabase sa ating Diyos. Hindi sa mga bagay na meron ka, kundi sa ating Diyos. Tingnan niyo po yung iba. What they're doing is this. Nag-go hard sila ng mga bagay-bagay. Sabi na, bibili na ako ng tangke ng gas, bibili na ako, magre-refuel na ako, mag-i-imbak ako, bibili ako maraming bigas, and so on and so on. Yung pera ko, i-withdraw ko na, bibili na akong solar power. Ang dami nilang paghahanda para lang mapayapa sila sa mga panahon na darating. Pero hindi pa rin sapat yun eh. Alam niyo, isang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo nilikha o hindi niya tayo niligtas for us to suffer wrath. Para, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo niligtas para kayo makaranas ng mga bagay nito, mga kaguluhan or what. Or sakit.
Hindi ganun ang ating Panginoon. Nagsabi niya, because you surrendered your life to Jesus, bago dumating yung mga bagay na yan, aalisin na tayo ng Panginoon, ira-rapture na tayo. Because you surrendered your life. That's how peace works in our life. Na bagaman may mga bagay tayo nakikita, we are at peace because we believe these are the signs na paparating ng ating Panginoong Jesus. And we have peace in our heart. Yung inner peace, payapa ka, na anytime dumating si Lord, okay lang. Alam ko, ligtas ako. Amen? Yung isang bagay na napakaganda. Hindi ka nagwo-worry sa mga nakikita mo ngayon. In fact, sabi nung binasa kanina, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, anong sabi niya? Or 17, give thanks. Tama ba? Then sa 18, for this is the will of God in you, in Christ Jesus. If you are in Christ Jesus, kung kay Kristo ka, you surrendered your life to Him, anong sabi niya? This is the will of God. Magpasalamat ka. Kasi sa panahon na meron tayo ngayon crisis, you will experience God's provision in your life. Tumaas na yung gas. How many weeks na? It's been 3 weeks, if I'm not mistaken. Nakakapagpagas ka pa rin ba? Diba? Okay lang, payapa ka lang. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Yun ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi tayo nararatel. Tandaan natin, ahas lang ang nararatel. Kaya nga rattlesnake eh. Tama? Pero kung hindi ka naman ahas, tama po ba? Shhh. Ahas yan eh, no? Okay. So, napakabuti ng Panginoon. Pang-apat, anong sabi niya ron? Tingnan natin yung tinatawag na protects our soul. Isang bagay pa ito. Kapag sinurrender natin yung buhay sa Panginoon, because we desire peace or inner peace, diba, pinag-usapan natin kanina, if you really desire for inner peace, diba, may mga bagay na mararanasan natin, or mga bagay na dapat nating unawain. Tatlo na yung sinabi natin kanina, that peace comes from Jesus, and then pangalawa, there is no peace apart from Christ. The peace that Jesus gave is not the same as the world gives. So, pang-apat, kapag sinurrender natin yung ating buhay kay Kristo, no, magkakaroon ng protection yung ating kaluluwa. Pag sinabing soul, ito yon, yung kaisipan yung ating puso. Di ba lagi sinasabi yung damdamin natin? Tama po ba? At saka pa ba, church? Amen. So, it protects our soul. So, definitely, magkakaroon ka ng kapayapaan kasi may protector ka na eh. Imagine this, na mayroong pumoprotekta sa'yo. Talagang makakatulog ka because alam mo, may mga bodyguards ka nariyan na handang tumingin sa'yo, tumulong sa'yo, magbantay sa'yo. Imagine that. Kaya ganun ang ating Panginoon eh. Kapag sinurrender ng ating buhay sa Diyos, sinurrender natin, pinoprotektahan ka na yan. Kaya hindi ka matatakot eh. Bakit? Kasama natin ang Diyos. We will experience God's promise. Never will I leave you nor forsake you. Yun ang sabi niya. At panghawakan dapat natin yon. Amen po ba? Kaya hindi ka dapat mangamba. Sabi mo, huwag kang mangangamba. Kasama natin ang Diyos. Iyon. Kaya pag nagpapagasilin ako, Lord, sama ka sa akin. No? Parang sa ganun, mapayapa. Kasi nakaka-high blood. Pag ginano, napapano, Lord, sama mo naman kami. No? Ganun katindi ang ating Panginoon. No? Napakabuti. Kapag sinurrender mo yung buhay mo sa Diyos, ne? Yung protection, so you are at peace. Kaya marami mga Kristiyano sa church natutulog. Kasi kasama nila si Lord. Kasama ko si Lord. Tulog daw. No po? So, again, 4:7 ng Book of Philippians, ang sabi niya, at ang kapayapaan ng Diyos, na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang, sabi niya, mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Because you surrendered your life, ang sabi niya, ang kapayapaan ng Diyos, the peace of God, na hindi maabot ng pag-iisip. Okay? Ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kapag kasama mo si Kristo, yung kanyang kapayapaan, kapag gusto mo nang maguluhan, kapag gusto mong ma-high blood, ang sabi nung kapayapaan ng Diyos, easy ka lang. Relax ka lang. Kaya gusto mong magreklamo, sabi ng Holy Spirit, easy ka lang.
Sometimes may mga Holy Spirit tayong katabi, no? Yung mga kaibigan mo, isika mo. Kailangan maging Holy Spirit tayo sa bawat isa. Ikaw yung tagapagpayapa sa kanya, tagapagpakalma. Naku niyo po ba? Sabi mo, kalma ka lang. Ayan, kalmado ka. Kasi masyado kang sa mga bagay-bagay. Easy. Easy ka lang. Huwag mong madaliin. Darating din tayo dyan. Naku niyo po ba? Huwag madaliin ang buhay. Huwag kang nagpapadala sa mga takot. Tandaan natin yan. Ang takot nariyan lang yan. At ang takot, ang purpose niya, takutin ka. And you have a choice na hindi matakot. Sabi mo sa tumatakot sa'yo, hindi ako natatakot. Okay? Hindi tayo natatakot. Bakit ka matatakot sa takot? Tama po ba? Kapag natakot ka, ay nagiging accomplished ka doon sa purpose niya. Takutin ka. Naku niyo po ba? Kaya huwag mong tulungan ng takot. Okay? Huwag mo siya tutulungan. Huwag kang maging accessory to the crime. Dapat yung takot ang matakot sa'yo. Ito yung lagi sinasabi ng Pilipino eh. Bagyo ka lang, Pilipino kami. Lagi natin sinasabi yun. Tama? Ganun din sasabihin natin, pagkatakot ka lang, Kristiyano kami. Amen. Sabi mo, Kristiyano ka. Ayun. Dito lumalakas yung lomo eh, di ba? Lumalakas yung, Kristiyano ako. Parang yung mga tao nakakita ng ipis. Lalaki ako. Lalaki ako. May nakakita ng ipis. Ah! Bumigay. Sometimes, alam nyo, si Satan, kapag alam niyang di ka takot, tatakutin ka niya eh. Pero kapag nakulitan siya, sasabihin niya, hindi ka nga takot. Hindi ka na niya babalikan. But the moment Satan saw you, na may pagkatakot ka, gustong-gusto niyang tinatakot siya, may yung matatakotin eh. Kahit tayo naman eh. Tama mo ba? Hello? Mas gusto ni Lord yan kapag matatakot, ni Satan, gusto ni Satan yan, pag matatakotin ka, lalo kanyang tinatakot. Tayo nga lang, ganun eh. Kapag madaling maasar yung tao, inaasar natin eh. Something like that lang. Kapag pikunin siya, lalo natin pinipikon. Tama? Pero, tandaan natin, hindi tayo dapat matakot sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, do not fear what they fear. Kristiyano tayo, iba na tayo ngayon. May Kristo na tayo, may pumoprotekta na sa atin. May pumoprotekta sa family mo. Ang sabi ng Panginoon, hindi niya pababayaan na mawalan ka ng pagkain sa iyong hapagkainan. Hindi niya hayaan na papahamak ang mga pamilya mo, ang anak mo. Hindi niya pababayaan na hindi makagraduate ang anak mo. Amen ba? Ganun lang ating Panginoon. Yung protection niya naroon. Napakasarap isipin because you simply surrendered your life to Him. Simple lang yun, ha? Nag-decide ka pagkagising mo, Lord, I have decided I will surrender my life to you. The moment na nagkaroon ka ng ganong idea, no? I will surrender my life to Jesus. And then, suddenly, you surrendered it to God. Sabi ng Panginoon, grabe. Sasamahan kita, poprotektahan na kita. Kasi, pag-aari ka na ng Panginoon eh. Pababayaan ka ba niya? Do you think? Pababayaan ka ng Diyos? Hindi. Bakit? Nandudo ka sa kanyang bakuran eh. Nasa tahanan ka niya eh. Ika'y anak niya. Sino dito magulang gusto niya pabayaan yung anak niya? Wala. Tama ba? Yung mga magulang natin nun, alam nyo, isang bagay. I don't know, may mga iba rito na na-experience. Para sa mga bata, malaman lang nila. Yung mga bata, ng mga malilit pa yan, halimbawa katulad ni Isabella Faith, kapag binubuksan, nasa kwarto mga bata, bubuksan ng magulang yan yung pintuan, nakagalan, ngumingiti. Have you experienced that? May mga ganun ba? Na magulang. Yung kahit tinitignan mo lang yung anak mo, maswelo ka na. Kasi nakikita ka niya, kasi pinoprotektahan ka niya, iniingatan ka niya, binabantayan niya yung mga lamok, ayaw niya dumapo sa'yo. Maski yung mga langgam, ayaw niya dumapo sa'yo. Ganon tayo pinoprotektahan ng Panginoon. Whether you believe it or not, ganon tayo pinoprotektahan ng Panginoon. Nagsabi niya, yung malabay na pakpak ng Panginoon, that is our shield. He is protecting us always. Bagaman may nararamdaman tayo na mga emergencies, no? O mga nakikita natin yung mga sakuna. And that, ang sabi ng Panginoon, hindi ka maapektuhan yan. Hindi mo mararamdaman yan.
Nasa sayo lang. If you will choose to say and to experience na talagang wala ang Panginoon sa buhay mo, nasa iyo lang yan. But the reality is, hindi ka talaga iniwan ng Panginoon. Hindi kayo iwan ng Panginoon. Pangawakan natin yun. Amen po ba? Pangalawa, yung ating pinag-usapan kanina, if you really desire, sabi ganon, to have an inner peace, di ba? Sabi kanina, surrender your life to Christ. Tama? Pangalawa, ito isang bagay na napakahalaga. Because the moment na sinurrender mo ng buhay mo, of course, isang bagay na gagawin pa natin, eliminate sin in your life. Kailangan tanggalin mo na yan. Dapat wala nang puwang yung kasalanan sa buhay mo. Sasarado mo na ngayon yung kaisipan mo sa Kanya. Do not enter. Sin, do not enter. Kasalanan mo ka nang papasok. Hindi ka na welcome sa buhay nito kasi ang buhay nito ay sinurrender ko na sa aking Panginoon. Because ang kasalanan ay napakalaking nagagawa nito para mawala yung peace na dinesire natin or yung nakamtan natin sa Panginoon. Hindi lang alam ng mga tao yon na yung impact ng kasalanan sa buhay ng tao na kung saan kapag ang tao po ay nagkakasala, naapektuhan yung kapayapaan na meron ang tao. Hindi ba kapag ikaw ay nagkasala, nababagabag ka? Because alam mo, may kasalanan ka. Ganun tayo, lalo yung mga bata, pag nakabasag ng vase yan, ay, natatakot yan. Hindi na niya alam gagawin niya. Hindi na alam kung ilang patong ng karton ang ilalagay niya sa put niya. Kasi alam niya, mapapagalit na siya. So, nababagabag, wala yung kapayapaan. So, if we desire inner peace, kailangan eliminate natin yung kasalanan sa ating buhay. Nandiyan ka pa ba? 2 Corinthians chapter 7, verse 1, itong sinasabi niya. Tingnan natin, 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Napakaganda po nitong word na to. Ang sabi niya rito is that, since we have the promises, these promises, dear friends, let us purify. Sabi mo nga, purify. Let us purify ourselves from everything that contaminates, lumalason, contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Ano sabi niya? Mga minamahal, come on read, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan or kasalanan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. So, iwaksin na natin yan. Kung gusto talaga magkaroon ng kapayapaan. Walang tao na may kapayapaan ang nagkakasala. Kapag may pagkakasala, walang kapayapaan yan. Walang kapayapaan. No? That's why we must eliminate sin in our life. I'm not saying avoid. I'm not saying avoid. Kundi eliminate mo talaga yan. Ekis na siya yan sa buhay mo bilang mga Kristiyano because you already surrendered your life to Jesus. Tama po ba? Tingnan nyo, Isaiah 48:22, sabi rito, there is no peace, says the Lord, for the wicked. Grabe ang tindi. Wala daw talagang kapayapaan sa mga masasama. Hello? Ang tindi nun no? Grabe. Kaya pala kailangan lamang kung talagang gusto mo ng kapayapaan, tanggalin mo yan, iwasan mo, layuan mo ang kasalanan. Huwag ka na magkakasala. Because when you made a decision to surrender your life to Jesus, it means that wala ka ng idea o wala ka ng kaisipan talaga. Wala ka ng pagnanais na bumalik pa sa dati. Nakuha? Kasi alam mo, walang kapayapaan apart from God. Pero nung sinurrender mo yung buhay mo sa Kanya, nagkaroon ka ng kapayapaan, huwag mo na babalikan yung mundo, huwag mo na babalikan yung kasalanan. But I don't know why many people still, akala nila yung paglapit nila sa ating Panginoon, that's it, okay na, Lord, balik lang ako sandali. Balikan ko lang. Na-miss niya. Sino dito yung nami-miss niya yung dati niyang buhay na wala kay Kristo? Aminin natin, and I do believe you have this testimony in your life, na nung lumapit ka kay Jesus, ibang ligaya, ibang saya ang nadara mo.
Tama po ba? Gusto ko pa sana kantahin uli yun no? Sa piling mo, ibang ligaya ang nadarama ko. Sabi nga, huwag nakita tayo. Sa piling mo, itong puso, ang pupurihin ko ay ikaw, Diyos ng aking buhay, may saya akong tunay sa piling mo. Ibig sabihin, totoo daw yung kagalakan sa piling ng Panginoon. Totoo yung kapayapaan sa piling ng Panginoon. This is reality. I don't know kung paano ko express sa inyo Hindi ko alam. Pero ako in my case, talaga nung naranasan namin si Lord, lumapit kami sa Kanya, iniwanan namin yung dating buhay, hinarap namin yung isang bagong buhay sa piling ng Panginoon. Iba yung galak, iba yung kapayapaan na meron sa ating Panginoon. Still, there is trials. Still, there are testings, there are problems in our life. And yet, merong kapayapaan. Nakuha? Again, what we have learned last time is that trials are opportunity. Blessings are opportunity. Yung dinaranas natin ngayon, hindi dapat magdulot to ng kaguluhan sa iyo. Yung mga bagay na nararanasan mo ngayon, pangit man yan, feeling mo, sinisira niya yung buhay mo. Thank God. Because the moment you surrender your life to Jesus, and then iniwanan mo yung kasalanan na yon, you will experience God in your life. Yung miracle power niya, this is an opportunity na makikita mo kung paano kikilos ang Panginoon sa iyong buhay. Huwag ka lang lalayo, huwag ka lang babalik doon sa dati mong buhay. Are you there? Nandiyan ka pa ba? We will eliminate sin in our life. 2 Peter 3:14. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Kailangan daw maging spotless na tayo, blameless na tayo, at matagpuan tayo na tayo ay may kapayapaan sa piling niya. Nakuha? Church, nandiyan ka pa ba? Amen. Napakaganda ng sinasabi ng Panginoon The moment we eliminate sin in our life. Okay? May tatlong bagay dito. Imagine this. The moment the reason why we need to eliminate sin in our life because sin separates us from God. The God of peace. Nakuha niyo po ba? Ang kasalanan, ang naglalayo sa atin sa Diyos, yung Diyos na kapayapaan. Inilalayo niya tayo. Kaya nga we must eliminate sin in our life for us to have an inner peace. Nakuha? Hello? Para magkaroon tayo ng inner peace, if you really want it, you are desiring for it, gustong-gusto mo talaga, Pastor, gusto ko talaga magkaroon ng kapayapaan. Sabi, iwasan mo, layuan mo na yan. Alisin mo na yung kasalanan sa iyong buhay. Huwag mo nang babalikan yan. Nakuha po ba? Kasi yung kasalanan ang naglalayo sa Diyos at sa tao. Nakuha po ba? Remember, hindi ko alam kung paano ko pa i-explain sa inyo sa Genesis. Ayun ang nangyari. Si Eva at Adan nagkasala, disobedience. So what happened? Nalayo sila sa Garden of Eden. Inilabas sila. Nalayo sila sa Diyos. Kaya nagkaroon sila ng takot nun Kasi nung wala sila sa garden, yung place na protected, yung protected place, nawala sila doon. Kaya nung paglabas nila, para silang tumira sa wilderness. So nakaraan sila ng fear. So nawala yung peace of mind nila o yung inner peace nila. Isaiah 59 verses 1 ito, nang sabi niya, yung kasalanan na naglalayo sa atin sa Panginoon. Okay? Nandiyan ka pa ba, church? Amen. Pangalawa, sin brings curse. Nakuha niyo po ba? Kaya nga we need to eliminate sin in our life. Bakit? Because sin brings curse. Ang kasalanan ang nagdadala ng sumpa sa ating buhay. At kapag may sumpa sa iyong buhay, do you think meron kang peace? Wala, kasi may sumpa May sumpa. So wala talagang kapayapaan. Para mawala yung sumpa na yan, eliminate mo yung sin sa iyong buhay. Nandiyan ka ba? Sapagkat, nung sinurrender natin ang ating buhay sa Diyos, sa ating Panginoon, yung sumpa na meron tayo, ipinako na doon sa krus ng Kalbaryo. So, the curse has no power at all
over our life. Na wala na yung sumpa sa buhay mo. E di, may kapayapaan ka na. Ibig sabihin, wala na yung sumpa. Anong sumpa? Sumpa ng kahirapan. Sumpa ng pagkakawatak-watak. Sumpa ng karamdaman. Wala na yon. Pinawi na ng Panginoon yan. Amen po ba? Napakaganda nun. It is a good news to those people who do really entrusted their life to Jesus and eliminate sin in their life. No? Pangatlo, ang sin disrupting people's mind. Ibig sabihin, ginugulo. Disrupting or disrupt. Ginugulo ng kasalanan ang kanyang kaisipan. Bagaman alam mo yung totoo, alam mo yung dapat gawin. Pero ang kasalanan, ang dahilan kung bakit, bagaman alam mo yung tamang gawin, yung mabuting gawin, at gusto mong gawin, pero hindi mo magawa, it is because ginugulo ng kasalanan ang ating kaisipan. Yun ang sinabi ng Romans chapter 7, verse 14 to 24. And gusto ko po itong basahin. Punta tayo sa Romans chapter 7, 14 to 24. Kasi baka ganito ka rin baka ito yung nararanasan mo. For us to understand this one. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual. Ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng, ibig sabihin, pinagbili daw yung tao sa kasalanan. Naku niyo po ba? Hello! Kaya nga may sinasabing redemption o yung redeem. Niredeem tayo, tinubos tayo. Naku niyo po ba? Hello? Okay. Ang sabi sa 15, ano sabi niya? Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Bakit? Because of sin. Sapagkat ang hindi ko nais, yung ayaw kong, sabi gano'n, ang ginagawa ko. Ibig sabihin, alam ko na masama, ayaw kong gawin ng masama, pero bakit ko ginagawa? Nakayo mo ba? May mga iba sa atin gano'n? Alam mong masama magmura, pero bakit ginagawa mo? Alam mong masama mangulo niya, bakit ginagawa mo? Okay? Subalit, ang kinapopuotan ko, iyon ang ginagawa ko. Bakit? Ginugulo to Nagugulo yung ating isipan. Verse 16, anong sabi niya? Ngunit kung ang hindi ko nais, ang siya kong ginagawa, kung di daw yung gusto ko, yung ayaw ko, siya yung ginagawa ko, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Ibig sabihin, kung yung mga bagay na ayaw kong gawin, ang siyang ginagawa ko, ibig sabihin, tama yon. Nakuha ba? Okay, verse 17, anong sabi? Subalit ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Kaya kung gusto mo ng kapayapaan, if you really want or desiring for inner peace, yung kasalanan na yan, iwaksi. Nandiyan ka pa ba? Napakahalaga nun. Kapag lalapit ka kay Kristo, sinuko mo na, dapat iiwanan mo lahat yun, yung dati mong buhay. Hindi po pwede yung kasalanan mo, yung dating pagkatao mo, pupunta ka kay Jesus, dala-dala mo lahat yan, at sasapamoy mo pa rin. Hindi na pwede. At hindi ka pa hintulutan ng Panginoon. Hindi papayag ang Panginoon, kasama mo siya, nagsusugal ka pa rin. Hindi pwedeng ganon. Take note of that. Kailangan mong iwanan ang lahat ng mga bagay dito sa mundo. Okay? Verse 18, anong sabi niya? Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin. Nasa atin daw yun Yung gusto, alam naman natin kung anong tama. Subalit, hindi ko iyon magawa. Ibig sabihin, may pagtatalo. May nangihina ka, parang mahina ka, hindi mo kaya pagtagumpayan. Verse 19, ano sabi? Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Verse 20. Subalit, kung ang hindi ko nais, ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Naunawan ba natin yan, church? It is the sin. It is sin. Per se, yung kasalanan mismo. Kaya hindi tayo makapagpatuloy, wala tayong patungo sa Diyos Kaya wala pa rin tayong kapayapaan na ganap. Bakit? Kasi even though we already surrendered our life to Jesus, and yet, we're still living in this world, wala pa rin. Niloloko mo lang yung sarili mo. Nakanyo po ba? Okay.
Tuloy lang tayo. Verse 22. Ay, kaya nga natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Naku kanyo po ba? Kaya wag ka na magtaka, sabihin sa katabi mo, na kung saan kapag gusto mo na talagang lumapit kay Lord, bakit nariyan lagi yung tukso? At ibinabalik ka niya doon sa dati mo na buhay. Verse 22. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka, may paglalaban sa kautusan ng aking pag-iisip, at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Verse 24, last verse. Kahabag-habag na tawa ko, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That's why we need to eliminate sin in our life. Tanggalin na yan, na hindi na welcome ang kasalanan sa ating buhay para magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong buhay. Amen po ba? Amen. So, mabuti ang ating Panginoon sa bawat isa. Kaya po, again, no, nais ng Panginoon, yung unang pinag-usapan natin na dalawa, if you're really desiring, no, for an inner peace, gusto mo talaga magkaroon ng kapayapaan, mag-umpisa ka kay Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, mag-umpisa ka kay Jesus. Tama ba? Tayo nga po'y tumayo.